maganda yung pinupunto mo. Interesado kung ano natin, himayin natin ng konti, no? Oo, sige. Nagkaroon ako ng ano dyan, flashback dyan, sa yung balik probinsya, bilyon peso din. Bakit kaya hindi i-divert na lang to sa kabuhayan? Turuan silang mangisda, paano mamingwit, no? Hindi tapos tayo ang isa sa mga programa natin. No? Pwede tayong tumulong dyan, mag-facilitate dyan. Siguro, pwede natin i-discuss yan sa pagpunta natin sa DSW. May issue na tayo ngayon nadala. Napakaganda na sinasabi mo kasama. Isang proposal. Hindi ko nakita yan. Natin. Mag-model project lang, di ba? Para makita nila. Maglalatag tayo. Kasi sinabi naman nila kung paano sila makakatulong sa atin. Ang nakakatuwa, yung tumawag pa sa akin, yung kanilang emergency, yung sa mga calamity. Sumulat naman tayo, wala naman sigurong bagyo nun, diba? Pero okay lang yan, at least pinansin naman yung sulat natin at willing sila na iparating natin yung ating mga hinaing, ating mga sentimiento, lalo na yung ating advocacy sa bahay at kabuhayan. Tatandaan natin yan, gagamitin natin isa sa agenda yan, no? Na dapat yan ay ibigay na ng paraan na, siyempre, kung madali lang daw, easy to get, madali, diba? Madaling gastusin. At yun nga, malapit sa malapit. Baka mamaya ka mo, kapag kabagay na, tinaya na sa loto. Yun na nga. Tsaka ang problema dyan, bigay na lang bigay kung sino, hindi mo ma-identify, no? Maraming pangalan. Ang hirap na monitoring yan. Million yan eh. Kasi iba dyan, hindi naman sinasabi na may korupsyon. Pero yung na-experience namin, tinulungan namin dyan, kumuha ng ticket, ito lang kasama natin, si Nards, no? Yung anak niya kamakailan lang sa DSWD, tinulungan natin, nakidnap yung anak, no? Tinulungan ko, dinala ko sa DSWD, hindi nakausap natin yung regional director sa NCR, binigyan naman kaagad siya ng assistance at ng ticket sa aeroplano. Ang pagtaka ko, nagbarko na siya. Sabi ko sa yung ticket sa aeroplano, pinalitan daw ng barko. Naalala ko, wala sa kasamang Nards si Nards mismo, yung ating reporter. Si Nards, pang aeroplano yung binigay? Oo, pagdating pinagbarko na lang siya. Pinagbarko na lang? Swapping na lang. Kasi, binigay talaga pera? Binigyan siya ng pera, ng budget allocation. Noong hindi siya nag-complain at walang kidnapping, ayaw niya mag-complain doon sa Negros, ginawa, magbarko ka na lang. So, barya na lang, binawasan pa. Kaya nga, kinakabahan pa dyan sa programa. Dapat talaga may discuss natin kay Secretary Yung konting barya makupit dyan, malaki yun. Marami na, bilyon bilyon. 1 billion lang mapondohan yung bahay kabuhayan tumakbo na yan. Medyo kabuhayan na lang Oo nga. Malaking bagay na yun. Maraming ghost kasi, alam mo na, di ba? Yun na nga. Yung mga ghost beneficiary, di ba? Yun ang mahirap eh. Yung mga career kasi natin diyan, nandiyan yung latak nandiyan yung nandiyan yung man linis mo diyan, no? Halimbawa sa isang lalagyan niya, no? Kung nandiyan na yung kalawang, no? Talagang dapat talaga palitan na yan, no? Kasi hangga't nandiyan yung burokrasya natin, yung mga career natin, hindi man natin sinasabing sanay na sa ganyan, nandiyan mabubuyo pa rin, no? Sapagkat naranasan ko nung empleyado ko, dating na dating yung pera. Nung ako'y naging kasi ako sa private, naging purchaser. Yung palang purchaser, pagdating ko, ang dami ko ng pera kung saan. Automatic yun, ha? Automatic. Hindi mo hinihingi. Hindi ko hinihingi yun. Para kang politiko rin, ang dami mong lagay. 5%, huwag ka na mag-canvas. Sinisilaw ka para pagpagulan mo. Ako naman, kinuha ko naman yun. No? Kaya lang binalik ko sa tao. Binalik ko, ginawa kong union. So yun ang Robin Hood. Ginawa kong union. Kalahati lang binalik ko Binudget ko sa organization. Hanggang naging union to. Hanggang doon nga sinasabi ko sa UP na wanted ako. Dahil nga sa pagtatayo ko ng union, lahat ng kaso. So, yun yung pribadong anyo na naranasan ko siguro. Lalo na tong ganyan, no? Magiging kaya mapipressure no? Maraming temptation, lalo na ganyan. Yung temptation sa gobyerno, pagka-official ka dyan, mamanahin mo yan bago mo upong secretary o head o director, mamanahin mo na yan dyan. Nandyan yung wedding, nandyan yung mga illegal, nandyan yung prostitution, lahat ng klase ng racket, no? Akala mo nga, yung sa armed forces nga, di ba? Akala mo umayos na dahil nagkaroon ng, di ba? Investigasyon. May mga kaibigan akong contractor dyan, tinanong ko kung talaga nabago sistema. Meron. Medyo humaba lang yung proseso, ganun pa rin. Dati ikot lang. Pero ngayon, humaba lang yung dadaanan. Nilagyan ng bulletproof. Dumami lang yung yung magati-hati. Ganun pa rin yung sistema, So, talagang kung hindi lang matalas talaga tong yung administration, si Pino,
mamaya ay pinapaikot lang siya sa... hindi malayo, hindi malayo. Dapat talaga si Pinoy ay maging Vigilant. maging vigilant siya, maging mapagpantay, no? Eto nga, 5 million. Tayo sa media. Tayo yung taga-bantay, taga-deliver ng mga factual na nangyayari sa kapaligiran, no? Pumunta naman tayo dito sa NHA, yung National Housing, 5.2 million daw, no? Ang pinakamahirap na kabahayang tinutukoy ng National Housing, target nila mabigyan ng pabahay. Sa atin naman, ang pagtansya naman natin, ayon din sa datos, sa census 1/3 yung walang bahay, no? Pero maganda na rin to kung matutupad tong mga pabahay na to, no? At least may ginagawa yung ating gobyerno. Importante may gumagalaw siya, no? Siguro mga 50 years lahat siya may bigyan ng bahay. 50 years? Tagal naman nun, Okay pa ba tayo, no? Oo nga, hindi dapat ngayon pala sa panahon ni Pinoy. Importante may naumpisahan. Pero sa panahon ni Pinoy, hindi natin madideliver lahat siya siguro. Maupisahan lang siguro. Kaya nga, kung titignan natin, yung mga nangyaring pag-uulat sa SONA, susumahin natin yung SONA na yan, ay ultimong katiting ay inire-report ng Presidente. Bagay, komprehensibo, no? Scientifico, yung may deadline, di ba? May deadline, no? Pero ang ating inaasahan pa sana, yung medyo big deal, yung malaki, yung solusyon sa mga problemang matagal na, no? Ano ba yon? Ito yung kahirapan. Paano long-range program sana. Yung pangmatagalang solusyon. Hindi yung pang-araw-araw na solusyon, bagay. Meron tayong taktika at estratehiya ang gobyerno, no? Hindi natin alam kung ano yun, no? Pero ang bottom line nito ay resolbahin yung pangkalahatan, hindi yung sistema sa may sakit, naturalmente lang yan, di ba? Yung mga very minimal yung mga issue, no, na tinatalakay, namumutawi pa sa bibig ng presidente, no, na kung saan parang kung titingnan mo ay hindi na dapat ito isinasama pa sa SONA. Hindi naman tayo nagmamarunong, pero mas maganda sana kung konkreto na sinasabi na tapos na yung kahirapan natin o may solusyon na tayo. Kaya ito nga ating pinag-uusapan natin ay kung hanggang saan ay walang katapusan din ang ating usapan dito. Diyos lamang ang nakakala. Kaya nga tingnan natin kung wala na tayong opinion, punta na tayo doon sa Bahay Kabuhayan. Balik Bahay Kabuhayan tayo. Back to base. Back to base. Yung sa programa natin, itong edition. Yun na naman partner, yung same question, napansin mo? Paano kami makakasali rito? So paulit-ulit yung nasasagutin natin unless na talagang pagalawin natin ng gusto yung ating programa, no? At sila'y nakasali, doon na sila matitigil ng katanungan Oo nga. Paano sila makakasama? Kailangan talaga kailangan na tayong bumaba sa area. Kailangan natin mag-organisa. Ano na yung tao, tigang na. Kumbaga barangay-based chapter na yung gagawin ito. Regarding din sa Bayad Kabuhayan. Kaya yung dokumento natin sa SEC, dapat patakbo. Mamaya mag-uusap kami ni Professor kung matutuloy, 6 o'clock, no? At saka ni Coco, at saka ni Emerson. Tingnan ko muna, konsultahin ko muna kung anong level na yung kanilang narating, no? Yung sa Bahay Kabuhayan, pwede nating uriin dito, kung ano ba itong bahay. Kailan ba nag-umpisa yung bahay pala? Nauso yung... Sino ba naka-invento ng bahay? Yun. Sabihin mo natin, sabihin natin. Paano nagkabahay? Kasi ang bahay, shelter yan Diba? Basic need. Basic need ng tao yan. Yung So, 5 tatlo, basic needs. Diba? Bahay, David. Food, shelter, no? Pero mayroon pa raw iba, hindi natin isasama, like sex. Normally na sa Mayroon, pero yun, basically tatlo, no? So isa yun. So nung unang panahon, di siyempre kuweba. Walang bahay, di ba? Until na... yung Stone Age Society, ang tao, makikita mo yung... Puro kuweba, sa kuweba sila. Walang tao, no? Sa kapatagan, puro bundok. Tanim pala ang tao, nasa loob ng kuweba. Tama yung sinasabi mo, kasabang Dan. Ang bahay natin noon,
nasa kuweba. Para tayo mga daga pala nung araw, yung mga ninuno natin. Kasi may butas, Sa lungga-lungga, no? doon ka magbabahay. Iba naman nasa dagat, no? Kung nasa yelo ka naman, no, mga iglo, di ba? Oo. Kagawa ka naman ng sarili. So, depende doon sa ano. So, yun yung bahay nung araw. Oo. Paano to lumabas yung bahay? Paano dinevelop? Makikita mo pala sa mga pelikula, makikita mo yung mga pelikula na papanood natin yung mga Stone Age Society na ang bahay pala nandun sa kuweba nung panahon ng mga ape man, no? Yung mga tribo-tribo. Bahay na yon nung araw. Oo, yung bahay na yun sa Ngayon, kanila. nasa ilalim na ng estero. Ay, nasa ilalim ng matulay. Lalo lumala. Ganun pa rin. Ganun pa rin. At least kuweba dati, ngayon nasa ilalim ng tulay. Oo. Pag tumayo ka, untog ka. Pag bumaha, adod ka, di ba? Kaya nga, Kaya medyo matindi, di ba? na-develop to sa... Mas maganda pa nung araw, di ba? Bakit nga kuweba? Kasi nga, ang tao takot sa hayop. Di ba? Tumatakbo-takbo sila. Baliktad, ngayon, ang daga, ang tumatakbo pa nakita ng tao. Pero ngayon, baliktad na yung tao na yung natatakot, no? Dito sa, sabi natin kuweba. Bakit ka mo? Dahil na-invento na, kaya nga takot pala ang tao, dahil sa kuweba, dahil takot ka sa mga hayop na gumagalaw. Takbo sila ng takbo eh. Pag kumukulog, kala nila, yun na yun, no? Meron pa nga iba, siguro ito yung Diyos, yung kulog, di ba? Dahil pagka tumama yung kulog at kimigdan, umapoy, may isang puno na nasunog, elimili ka pa ng apoy, no? Takbo na naman sila. Actually, protection yan doon sa, ano, di ba? Sa lamig, init, no? Oo, yun yung So, check and kung meron balance. kang isang, may post Solar ka, system, oh. meron kang tukod at meron kang bubong, shelter na yun eh. Oo, Kaya tama. lang siyempre, nagiging modern, di ba? Oo. Yung bahay kubo natin, naging bato, di ba? Ito, So, pinapaliwanag kasi natin sa mga tagapakinig natin na saan nagsimula yung bahay. No? Scientific to, no? Paano nabuo yung bahay? Oo, yun. Kasi yung sa probinsya, makita Proseso mo, yan, proseso. Oh. may mga nipahat, di ba? Okay. Ubra na yun, di ba? Bahay na rin yun, bahay kubo, no? Kaya lang, ang pangailangan natin sa ngayon ay yung medyo pangmatagalan. Okay. Di ba? Kaya konkreto siya, di ba? At zero, no? So tatagal siya ng mga sabi mo. Dati, kubo-kubo lang, yung Oo. ano ng nyog, yung Masasa. dahon. yung O, yung mga Mga dahon. nipahat, no? yun, Mga yun, buho, yung buho, tama, yung- nipahat, yung bahay kubo. Oo, yun. Mga So, sa- buho. Sa probinsya, meron pa rin yan, no? Pero halos... Doon na na-develop ata yun, yung develop. anipahat, yung bahay Oo. kubo, na Siguro- binubuhat pa. Siguro kung Saan? gano'n, Yung bayanihan, sabi. Bayanihan. siguro kung yun ang ipagagawa ng gobyerno, maraming mapapagawa. Tama. Oo. Pwede, pwede. Di ba? Mag-umpisa tayo sa anipahat. No? Nipahat. Pero mga ilang taon lang yun, mga 5 taon. Hindi, pagka nandun ka na, tsaka palitan mo ng yero. Paunti-unti. Paunti-unti ka na. Magsikap ka na, di ba? Oo. At least meron ka ng panimula. Kahit after 5 years, mabubulok siya. At least paunti-unti, nasisimula mo siya. Baka lalo magalit ang mamamaya sa atin. Kaya nga, yun nga, yung na-develop to, lumabas yung tao na mistulang daga yung buhay dahil nga patakbo-takbo sila, no? Hinahabol sila ng mga leon, ng mga baboy damo, tigre, o ano pa mga hayop na hayop sa gubat. Dahil ang hayop doon ay nasa gubat, nasa lunsod. Wala pa kasi lunsod, di ba? Puro gubat pa eh, no? Kabundukan. Oh, hanggang sa tatakbuhan sila, wala silang pandepensa eh. May nadapa ngayon, nagdugo yung tuhod, no? Doon nila nakita na ito palang bato ay nakakasugat. Dahil dito, naisip nilang gawing panangga yung bato. Hinugisan nila ng sibat, ng pana, ng palakol, yun na. So, Limitaw na. mas. Limitaw na nagkaroon na ng pananggol doon sa mga hayop. Hanggang natutunan nila yung hayop pala ay pwedeng gawing pamatid gutom. Yun, imikot ang evolution, no? Hanggang na-invento na yung bahay na yun, na lumabas na sila. Yung hayop na yung takot. Naitaboy na nila yung mga hayop doon sa kagubatan, sa kabundukan, no? Kaya yun, yung mga tao magmula doon sa bahay kubo ay nagkaroon na ng konkreto hanggang sa ngayon niya, no? Hanggang noong 1300 ng AD ay panahon nila Gabriela sila. Hanggang sa ngayon ay ito na yung bahay natin. Ay nakapagtataka, na-invento yung bahay, naka-invento Pilipino, yung mga Pilipino walang bahay. Yun. Paano naman nangyari to, no? Oo. Yun masakit eh, no? Noong 1521, tinan mo, nung si Magellan, di ba? Dala nila, napunta sa mga praile. Umpisa na yung pananakop, no? May 300 taon. Unti-unting nawala yung ating mga lupain, napunta sa dayuhan.